Si Locke ay isang emosyonal na salamangkero na nagwawagi laban sa demonyong Panginoon at inililigtas ang mundo. Gayunpaman, nang akala ng kanyang mga tao na siya ay namatay sa labanan, ginamit niya ito upang mabuhay ng isang bagong buhay upang makapagsimula ng mga pakikipagsapalaran at labanan ang mas asama. Nagsisimula ang ating kwento pagkatapos talunin ni Locke, ang bayani Eric, at ang mandirigmang si Goren ang hukbo ng demonyo at ang kanilang hari matapos ang isang matagal na laban na nagtagal ng maraming taon. Nagpapasalamat si Eric na makakauwi sila sa kanyang pamilya at bagong silang na anak habang si Goren ay muling nakatagpo ng kanyang anak na babae. Ipinapahayag ni Locke kung gaano kasakit para sa kanilang mga pamilya ang maghintay ng matagal, habang paalala rin sa sarili na mas mabuti pang manatili siyang walang asawa. Ngunit, sinasabi ni Eric at Goren kay Locke na ang pagkakaroon ng pamilya ay isang magandang motibasyon, hinihikayat siyang magsimula ng magpakita ng lakas at magpasimula ng mga kabataan na tumatakbo sa paligid. Biglang naramdaman nila ang isang hukbo ng mga demonyong papalapit sa kanila at napagtanto nilang hindi pa tapos ang laban. Nagpasya si Locke na makipaglaban mag-isa at sinabihan ng iba na tumakbo, alam niyang kulang sila sa lakas upang ipagpatuloy pa ito. Kapag sila ay nagprotesta, si Locke ay gumamit ng isang spell na panglupa upang isara ang kanyang pagtakas at tiyaking hindi makikialam ang iba. Tumanggi sina Eric at Goren ngunit pinaalalahanan sila ni Locke na may mga pamilya silang babalikan, dagdag pa niya na naging pamilya na rin nila siya, kaya't ito ang nagtutulak sa kanya upang manindigan. Buong bigat ng puso, tinanggap ni Eric at Goren ang kanyang sakripisyo at nananawagan sa kanya na huwag mamatay. Nag-iisa si Locke sa pagharap sa mga demonyo. Lumilipas ang panahon, at humarap siya sa isang demonyong general na gumagamit ng Drain Touch upang ubusin ang kanyang mana na parang si Mia Khalifa noong kanyang kasikatan. Binalikan siya ng swerte sa pamamagitan ng paggamit din ng Drain Touch sa kanya, dahilan upang sigaw at umungol ito habang nauubos ang kanyang enerhiya, na nagbubunyag na ang kanyang kakayahan sa pag-aaral ay nakakapagkopya ng kahit anong mahawaw kanyang magic spell. Ito ay nagpapalakas muli sa kanyang mana at kalusugan, kaya't kinuha niya ang espada ng general at umatake sa natitirang hukbo. Nakipaglaban siya laban sa milyon-milyong demonyo, nawawala na siya sa takbo ng oras, hanggang ginamit niya pa ang isang spell na parang mingkina upang mapilitang magpatuloy siyang lumaban habang natutulog. Matapos pumatay ng mas maraming demonyo, hinaharang niya ang isang bigla at makapangyarihang atake. Sa kanyang gulat, nakarecover ang haring demonyo sa loob lamang ng ilang araw mula ng kanilang huling laban. Upang mapigilan ang apoy na mahika ng haring demonyo, sumugod si Locke para sa labanan ng mano-mano at sinubukang gamitin ang Drain Touch. Ngunit hinarang din ito ng isang spell mula sa haring demonyo, na nagtulak kay Locke habang nararamdaman niya ang kanyang mga sugat at alam niyang kailangang makabawi siya agad upang mabuhay. Hamampas ang haring demonyo gamit ang kanyang Hex Sword. Winawasak nito ang sandata ni Locke, ngunit hindi nagsawa si Locke. Alam niyang isang mangkukulam siya, kaya't nagtutuloy-tuloy siya. Nagpapalabas siya ng isang spell na nagkukulong gamit ang impyernong apoy upang mapilitan ang Demon King na magdepensa, pagkatapos ay doblehin pa gamit ang Drain Touch. Ito ay nag-uudyok sa Demon King na maging crispy bacon o mawalan ng kanyang buhay na enerhiya. Matapos ang ilang oras ng pakikipaglaban, nanalo si Locke. Kinuha ang natitirang espada ng Demon King, at nagdiwang. Nakakatakas siya mula sa Dimensional Rift gamit ang espada, na pagtanto niyang nasunog niya ang kanyang adventure card, damit, at yaman, kaya naging isang mahirap na pulubi. Walang ibang mapuntahan, naglakad siya papunta sa kabisera ng hari ngunit nalilito sa dami ng pagbabago rito. Nang dumaan siya sa mga gwardya, pinigil nila siya ngunit imbes na arestuhin dahil sa kaalay-halay na gawain, binigyan nila siya ng damit na ikinatuwa ni Locke. Pumunta siya sa bahay ni Goren na ngayon ay isang malaking mansyon pero tumanggi ang seguridad na papasukin siya. Sinubukan ni Locke na ipakita ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Locke na isang mangkukulam, ngunit pinagsabihan siya ng mga gwardya dahil sa pagtatangkang magpanggap at sinabihan siyang umalis. Nagbago si Locke ng plano at nagtungo sa guild ng mga adventurer upang kumuha ng bagong card. Sa kanyang daan, nadaanan niya ang isang estatwa ng isang gwapong mangkukulam na hindi niya kilala. Tinanong niya ang isang sibilyan kung sino ito. Nalulungkot ang sibilyan na hindi alam ni Locke, ngunit sa itsura ni Locke, inakala niyang isang tambay mula sa probinsya. Ipinaliwanag niya na ang estatwa ay kumakatawan kay Locke,
ang dakilang mangkukulam na nagsakripisyo ng sarili upang iligtas ang mundo mula sa mga demonyo 10 taon na ang nakalipas. Nabigla nang malaman niyang nakipaglaban siya ng buong dekada, agad siyang tumakbo sa guild para sa impormasyon. Hindi siya makilala ng ibang mga adventurer at sinubukang makipag-away, ngunit biglang dumating si Goren. May luha sa kanyang mga mata, niyayakap ni Goren si Locke at dinala siya sa isang pribadong lugar, nagpasabog ng gulat sa mga tao. Patuloy na niyayakap ni Goren si Locke, ipinapahayag ang kanyang kasiyahan na nakabalik siya matapos ang 10 taon. Binigyan niya si Locke ng isang plato ng pagkain, na nilamon nito ng mapagkawili-wili dahil matagal na siyang nakipaglaban ng walang laman ang tiyan. Ngunit hinawakan ni Goren ito pabalik, pinaalalahanan siyang mag-ingat sa pagkain ng matitigas pagkatapos ng mahabang pag-aayuno, at inutusan ang kanyang alalay na kumuha ng lugaw. Habang pinag-uusapan nila kung paano siya nakaligtas, ipinaliwanag ni Locke na ang pag-aaral ng Drain Touch ang naging susi. Bumalik ang butler dala ang lugaw, ngunit ipinahayag niya na si Eric ito, na hindi makapaghintay na makita ang kaibigan. Yamakap si Eric kay Locke ng may luha, nagpapasalamat na nakaligtas ang kaibigan niya. Pagkatapos, itinuro ni Eric at Goren na habang sila ay tumanda, mas lalo namang naging bata si Locke. Tumingin si Locke sa salamin at napagtanto na tama siya. Napagpasyahan niyang nangyari ito matapos niyang masipsip ang buong enerhiya ng Haring Demonyo. Ang marinig na natalo ni Locke ang Haring Demonyo ay ikinagulat nilang dalawa. Sinabi ni Eric sa kanya na sa nakalipas na dekada, naghanda ang kaharian ng kanilang militar upang harapin ang Haring Demonyo. Ngunit ngayon na nanalo si Locke, kailangang gantimpalaan nila ang kanyang kabayanihan. Sumasang-ayon si Goren sa hari. Nagulat si Locke nang marinig na naging hari si Eric matapos ipasa ng nakaraang pinuno ang trono dahil sa pagtulak pabalik sa mga demonyo. Ibinunyag ni Goren na habang si Eric ang hari, siya naman ang naging Grand Master ng Guild ng mga Mandirigma at si Locke ay tinawag na dakilang mago at isang archduke, kaya't siya ay isang royalty. Pinag-usapan nila ang estatwa, at ipinaliwanag ng dalawang tiyo na dahil hindi kailanman nakilala ng iskultor si Locke, sinundan niya ang kanilang mga paglalarawan, kaya nagresulta ito sa isang gwapong bersyon niya. Matapos pag-isipan, napagpasyahan ni Locke na manatiling patay ang kwento ni Locke ang salamangkero upang makapagsimula siyang muli. Nakakatanggap siya ng bagong card na nagtatago sa kanyang pagkakakilanlan at sa kanyang S-rank na katayuan, ipinapakita ang kanyang pangalan bilang Locke, isang F-rank na mandirigma. Tinanong ni Goren si Locke kung may bobor siya kapag nakikipaglaban sa mga mahihinang kalaban, ngunit tiniyak ni Locke na nakasawa na siya sa mga makapangyarihang kalaban matapos ang isang dekada ng pakikipaglaban. Sa kanyang paglabas, humingi ng paumanhin ang butler ni Goren para sa nangyaring insidente kanina sa mansyon, ngunit hindi nila alam, may isang babae na nanonood sa kanilang usapan at naririnig lahat. Kalaunan, pumunta si Locke sa guild at nakipagkita sa receptionist na si Aaron, at tinanong niya ito kung maaring maaprubahan ang kanyang misyon na pumatay ng ilang mga goblin. Ngunit tumanggi si Aaron na payagan siyang mag-isa lamang sa misyon at iginiit na sumali siya sa isang grupo, isinasaalang-alang na siya ay isang baguhan, hindi alam na siya ay isang S-rank pala. Sa pagkakataong yun, dalawang F-rank adventurer ang nag-anyaya kay Locke na sumali sa kanilang grupo, at nang walang pahintulot niya, inaprubahan ito ni Aaron, pinilit si Locke na sumama sa kanilang misyon. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang si Ginny ang archer at Eryo ang sorcerer, habang ipinakilala ni Locke ang kanyang sarili bilang isang swordsman. Ang tatlo ay naglakbay ng malayo sa lugar kung saan naninirahan ang mga goblin, sumusunod sa sabi-sabi ng mga tao at nakikita mula sa mga yapak. Napag-alaman ni Ginny na may 10 sila. Habang pinapanood siya ni Locke habang nagtatrabaho, humanga siya sa galing niya bilang isang scout, ngunit napapansin din niya na kulang ito sa karanasan, lalo na't mabilis niyang natukoy ang bilang ng goblin, hindi alam na ang mga yapak na kanilang sinusundan ay nagpapakita na may iba pang mga halimaw na namumuno sa kanila. Nais sana ni Locke na sabihin ito sa kanila, ngunit nagpasya siyang huwag muna dahil naniniwala siyang makakatulong ito sa kanilang karanasan, habang nangangako rin siyang siya ang magiging responsable at hindi nila papayag ang mapahamak. Sa ilang sandali, natagpuan nila ang pugad ng mga goblin sa isang lumang minahan, at agad na nanguna si Locke, iniutos si Ginny at Eryo na sumuporta sa kanya ngunit mag-ipon muna ng lakas. Hindi sila sumugod ng sabay-sabay habang pinuputol ni Locke ang mga ulo at pinapahirapan ang mga goblin sa loob ng kanilang tahanan,
habang sina Rookie ay sumusuporta sa kanya at nagulat nang malaman nilang higit pa sa 10 goblin ang naroroon. Matapos silang mapatay lahat, parehong pagod at walang lakas ang dalawang Rookie, kaya't nagpa siya si Eryo na umatras na lamang, na naniniwala si Locke ay isang matalinong hakbang. Biglang nakarinig sila ng nakakatakot na sigaw, at nang silipin nila ito, natagpuan nila ang isang Goblin Lord. Nang makita ang halimaw na yon, naisip ni Locke na walang katuturan na narito ang isang Goblin Lord. Sa sandaling yun, isang kalaban na kahawig ng isang daga ang biglang tumalon at umatake sa Goblin Lord. Habang siya ay nakikipaglaban, napansin niya si Locke at ang iba pa, kaya agad niyang pinakiusapan silang tumakbo. Inutusan ni Locke ang dalawang baguhan ng parehong bagay, at nang sundin ni Eryo ang kanyang utos, pinuri niya si Eryo dahil sa pagiging matalino at makatwiran. Gayunpaman, pinapanood ni Locke ang laban ng malapitan, nakakainis sa Squirrel Girl, ngunit pinapayuhan siya ni Locke na hindi pa sapat ang kanyang espada, at tulad ng kanyang sinabi, nababasag ang espada niya. Nais niyang humingi pa ng higit pa, hinihiling kay Locke na tumakbo palayo at kumukuha ng panibagong espada, ngunit nauuwi ito sa masama nang mapalayas ang kanyang espada. Nakita ito ni Locke at napagod na siya, kaya sumugod siya at sinabing siya na lang ang magpapatalo sa Goblin Lord mag-isa. Sumigaw naman ang Goblin Lord bilang tugon, dahilan upang manginig si Squirrel Girl sa ilalim ng matinding pressure ng ingay nito, ngunit simpleng inis lang si Locke at madaling pinutol ang Goblin Lord gamit ang espada niya. Nagulat si Squirrel Girl. Mabilis niyang binago ang tono niya at ipinakilala ang sarili bilang si Sia mula sa tribong Eastern Baiscan. Nang tanungin niya si Locke kung sino siya, nagulat siya nang malaman na isa lamang siyang adventurer na may F-rank, sa kabila ng kanyang napakalakas na katawan, ngunit pinili pa rin niyang paniwalaan ito. Pagkatapos ay ipinahayag niya na isa siyang adventurer na may B-rank, at humingi siya ng paumanhin kay Locke sa pagiging bastos kanina. Ngunit tinanggap lang ni Locke ito nang walang masyadong reaksyon, binati siya dahil sa pag-aalaga niya sa mga baguhan tulad niya. Tinanong niya kung ano ang nasa mas malalim pa sa kuweba ng mga goblin, at nang tumanggi siyang sabihin ito, naglakad si Locke papunta sa pintuan mag-isa, napilitan siyang magsalita dahil sa takot para sa kaligtasan nito. Sinasabi niya sa kanya na nakikipaglaban sila sa isang Panginoon ng mga vampira, na alam ni Locke na isang mahirap na kalaban. Tinanong niya si Sia kung hindi ba masyadong malakas ang isang Panginoon ng mga vampira para sa kanya, lalo na't nahirapan siya laban sa isang goblin na Panginoon, at habang alam ni Sia na nalalampasan siya nito, tumanggi siyang umatras. Habang naglalakad sila papunta sa kuweba ng Panginoon ng mga vampira, ikinwento ni Sia kung paano ang kanilang tribo ay nanghuhuli ng mga vampira sa loob ng maraming henerasyon, ngunit noong nakaraan, nasugatan ng kanyang ama, ang pinuno ng tribo, at nakatakas ang isang vampira. Sinabi niya na kasalanan nila bilang tribo na nakatakas ang Panginoon ng mga vampira, kaya bilang anak ng pinuno, ipinapasa niya ang responsibilidad sa sarili niyang balikat para sa karangalan ng kanilang tribo. Tinanong ni Locke kung ang pagtulong niya laban sa vampire ay makababawas ba sa dangal ng tribo, at nang sabihin ni Sia na hindi, inalok ni Locke na ipahiram sa kanya ang kanyang espada, na sinasabi niyang mas malakas siya kahit walang dalang armas. Hindi naniniwala si Sia sa pahayag na yun, ngunit nang makita niyang binubugbog niya ang mga goblin hanggang mawalan ng malay gamit ang kanyang mga kamay, wala siyang magagawa kundi paniwalaan siya. Hindi alam na ang lalaking ito ay isang salamangkero na nakipaglaban ng 10 taon laban sa mga demonyo. Habang lumalalim sila sa kuweba ng vampire, nakatagpo nila ang Panginoon ng vampire, at sinabi ni Sia na gagawin niya ang lahat upang talunin ito at maibalik ang dangal ng kanilang tribo. Tumingin ng mapanlait ang vampire sa kanyang pahayag, pati na rin pinagtawanan pa si tatay nito dahil nabigo nitong mapabagsak siya, at nagbanta na kung lalabanan niya ito, huhututin ito hanggang sa huling patak ng dugo. Nang mapansin ng Panginoong vampira si Locke, nakikita niyang tao si Locke, kaya sinasabi niya na hindi gagana ang spell ng kanyang alagad sa mga hayop tulad ni Sia ngunit gagana ito sa mga tao. Pagkatapos ay ginamit niya ito kay Locke, ginagawa siyang bagong alagad ng Panginoong vampira, at buong sisisi si Sia sa sarili dahil pinayagan niyang mangyari ito. Biglang pinukol ni Locke ang isang suntok sa mukha ng Panginoong vampira, na nagbubunyag na mayroon siyang mataas na resistensya laban sa mga mental na epekto. Sinabi ng Panginoong vampira na walang tao ang makakatanggi sa mahika ng isang alagad ng Panginoong vampira, ngunit tinawanan ni Locke at sinabing ibig sabihin nito ay hindi naman pala siya isang tunay na Panginoong vampira. Nakakagalit yun sa vampira, at siya ay umatake.
ngunit tinutugon ni Locke ang bawat galaw niya habang patuloy na pinagtatawanan siya. Pagkatapos, ginamit ni Locke ang kanyang kakayahan bilang isang salamangkero gamit ang mahika upang bumilis ang takbo at pinaganya ang kanyang drain touch sa vampira na Panginoon, na nagpaparamdam sa kanya kung ano ang pakiramdam ng matinding pag-ubos at pagpawi. Sa kawalan ng pag-asa, sinubukan ng Panginoon ng vampira na tumakbo palayo, ngunit mabilis na sumugod si Sia gamit ang espada ni Locke at pinutol niya ito ng tuluyan, pinalalakas siyang tuluyang mapatay at naging alikabok. Pinuri ni Sia ang espada dahil sa sobrang talas nito at sinabi niyang naramdaman niya ang sobrang lakas mula rito, dahilan upang kabahan si Locke dahil ayaw niyang malaman nito na ito ay sariling hexblade ng demonyong hari. Kinuha niya ang isang medalya mula sa abo at ipinaliwanag na ito ay isang medalya ng sumpa na nasa loob ng mga katawan ng mga Panginoong vampira na nagsisilbing tagapagdala ng sumpa tuwing sila ay naninilip at kumukuha ng buhay. Hindi ito kinikilala ni Locke. Iniisip na nagbago ng husto ang mga vampira sa nakalipas na dekada. Dumating ang isang namamatay ng Panginoong vampira at sinabi na bubuksan nito ang portal papunta sa Dimensional Rift, kung saan magpapalabas ito ng napakaraming demonyo mula sa ibang dimensyon, kasunod ang kanilang sariling madilim na mga Diyos. Narinig ni Locke yun at naalala kung paanong tumakas ang hari ng demonyo papunta sa Dimensional Rift, dahilan upang mapilitan siyang tumalon kasama sina Eric at Goran upang sundan siya, na nagtapos sa kanyang pagkakabaon dito ng 10 taon, at hindi mabuksan ang portal mula sa kanilang panig, kaya naiwan si Locke mag-isa nang walang tulong. Sa ganitong pag-iisip, hinati ni Locke ang medalyon sa dalawa at sinipsip ang lahat ng sumpa sa kanyang espada. Nagulat ang Panginoong vampira nang makita ito, at nang tingnan niya ng mabuti, napagtanto niyang ang espada na hawak ni Locke ay espada ng hari ng demonyo at siya nga ay isang malaking palatandaan. Mabilis na pinutol ni Locke ang Panginoong vampira, ngunit narinig muna ito ni Sia at nagkunwaring hindi naririnig. Sa kanilang paglabas, tinawag ni Sia si Locke gamit ang kanyang tunay na pangalan, at nang sumagot si Locke sa kanya, nasira nito ang kanyang lihim at hiningi niya kay Sia na itago ito, na buong puso namang pumayag si Sia. Pagkatapos, bumalik sila sa guild ng mga manlalakbay upang isumite ang mga hiyas ng goblin kay Aaron, na nagulat nang makita ang dami nito at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkukulang sa pagtaya sa bilang ng mga goblin sa misyon. Pagkatapos, iginiit ni na Oreo at Ginny na pasalamatan nila ang dakilang pantas na si Locke dahil sa pagprotekta niya habang nasa misyon, habang si Locke mismo ay pilit na pinipigilan ang pagkanerbiyuso. Ang dalawang baguhan ay saka umalis, iniwan si Locke kasama si Sia, na nagsabi kay Locke na dahil magkaibigan siya ni Goran, dapat niyang paalalahanan sila tungkol sa mga Vampire Lord. Upang matulungan siya, ibinigay ni Sia kay Locke ang kalahati ng medalya bilang patunay kapag sinabi niya ito kay Goran upang mas maging kapani-paniwala. Kalaunan, nakipagkita si Locke kay Goran, nagalit dahil umalis si Locke ng 3 araw para sa kanyang misyon nang hindi nagsasabi. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang medalyon at kung paanong ang mga demonyo na kanilang hinarap dati ay talaga namang unang yugto lamang upang itago ang tunay na mga kalaban, na tinatawag na Dark Goran. Kinuha ni Goran ang medalyon, nangakong ipapagawa ito sa mga tao upang suriin, at nagpapasalamat kay Locke sa pagprotekta sa mga baguhang adventurer. Umalis si Locke upang makapagpahinga at nakasalubong niya ang isang blondeng babae na agad na naglakad palayo, inis. Nang tanungin ni Locke kung sino yon, ipinakita ni Goran na siya ay anak niyang si Shalice, at ipinaliwanag ni Goran na iniiwasan siya nito dahil hindi niya sinang-ayunan ang desisyon nitong maging isang adventurer. Pagkatapos ay humingi si Goran kay Locke ng pabor na alagaan siya, alam niyang sa loob ng ilang buwan, magiging isang adventurer si Shalice, at hindi niya palaging maasikaso ang kanyang sarili bilang isang grandmaster. Kinabukasan ng umaga, habang kumakain si Locke ng almusal, umupo si Shalice sa harap niya upang harapin siya tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit sa gulat ni Locke, hindi niya sinisi ito bilang ang dakilang banal, at sa halip ay inakusahan siya bilang anak ni Goran na labag sa batas. Mabilis na sinabi ni Locke na mali siya, ngunit tumanggi si Shalice na paniwalaan ang kanyang mga salita, at naglista ng 3 bagay na sumusuporta sa kanyang hinala. Una, sinasabi niya na naghintay si Goran hanggang mawala ang kanyang asawa bago anyayahan si Locke pumasok sa kanyang bahay. Pangalawa, sinabi niya na sobrang masaya kamakailan si Goran. At pangatlo, nang umalis si Locke upang maglakbay, ginugol ni Goran ang 3 araw na nag-aalala tungkol sa kanya. Nang marinig yun, napagtanto ni Locke na ang pamilya ni Goran ay nasa bingit ng pagbagsak,
at nakita niya ang butler ni Goren na nakatitig ng matalim sa kanya, na para bang sinasabi nitong ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Nais gawin yun ni Locke kaya't sinabihan niya si Chalice na simpleng nag-aalala lang si Goren tungkol sa kanyang kaibigan sa pakikipagsapalaran, na matagal nang wala. Ngunit mula sa paliwanag niya, napag-alaman ni Chalice na si Locke ay kanyang nakatatandang kapatid, at nang subukan niyang magpaliwanag pa ng mas marami, tumanggi si Chalice makinig at bilang kanyang nakababatang kapatid. Sinubukan niya ang isang ibang paraan, at ipinakita niya sa kanya ang kanyang adventure card, na nagpapakita na hindi siya bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit, nagkamali pa rin siya ng interpretasyon, at akala niya na tinanggihan ni Goren siyang kilalanin, kaya tiniyak niya kay Locke na tutulungan niya itong maging lehitimong anak ni Goren. Matapos mapagod sa ganitong kalokohan, ipinakita ni Locke ang kanyang tunay na adventure card, na nagpapakita kung sino talaga siya, at nagulat siya nang makita na siya pala ay ang dakilang banal mismo. Ngunit mula sa impormasyong iyon, muli siyang nagkamali ng interpretasyon at napagpas siyang ang dakilang banal ay ang nakatatandang kapatid niyang lalaki, kahit sinasabi pa niyang kahawig ng mukha ni Goren ang estatwa nito, ibig sabihin ay magkapamilya sila. Matapos ang paulit-ulit na pag-uusap, sa wakas ay naintindihan niya ang katotohanan, at humingi siya ng paumanhin sa dakilang banal, na nagpapakita lamang kay Locke kung bakit ayaw ni Goren na maging isang adventurer ang kanyang anak. Gayunpaman, mula sa kanilang pakikipag-ugnayan, nakita rin niya na may matibay siyang loob, kaya't nagpasya siyang hayaan siyang sumama sa kanya sa isang misyon, alam niyang kahit anuman ay aalis siya mag-isa. Hindi sila pumunta ng malalim sa kagubatan, tumakbo sila papunta sa mga bukal upang maglibang ng kaunti, at nakipag-usap din sa ilang mga sibilyan tungkol sa mga ulat ng nakitang mga halimaw. Ngunit pinaalalahanan ni Locke si Chalice na sila ay kukuha ng isang E-rank na misyon, ibig sabihin walang nasasaktan na tao, ngunit hindi ito makatwiran kung may isang dragon na naglilibot. Habang alam na ni Locke ang sagot kung bakit ganito ang nangyayari, hinahayaan niya si Chalice na mag-isip mag-isa, at napag-alaman niya na ang halimaw na kanilang kinakaharap ay isang ilusyon lamang ng mahika. Pagkatapos ay pumunta sila sa lugar kung saan sinasabing naroroon ang halimaw, at sa kanilang pagkabigla, isang dragon ang biglang lumitaw. Labis itong nakapagpatakot kay Chalice, ngunit tiniyak ni Locke na ito ay isang ilusyon lamang, at nararamdaman niyang hindi ito tunay na dragon. Kaya hinikayat niya siyang labanan ito, at nilabanan niya ito gamit ang kanyang espada. Sa buong oras na yon, pinapanood ni Locke, nakaka-impress sa kanya na panoorin si Chalice sa aksyon. Buong paniniwalang mula sa kanyang nakikita, siya ay tunay na isang B-rank na adventurer. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa dragon, at mula sa kanyang nakikita, ang dragon ay isang mataas na antas na nilikha ng matinding dami ng mana, na kayang harangan at labanan ng atake ni Chalice, kaya't naniniwala ang mga tao na totoo ito. Pagkatapos ay sinusunog nito si Chalice, at nang mawala siya sa paraan, pumasok si Locke at gamit ang iba't ibang niyang spell, inaatake niya ang dragon at sinisip-sip ito gamit ang kanyang Drain Touch. Pagkatapos ay sinabihan niya si Chalice na tumigil sa pag-ikot-ikot sa kanyang kathang-isip na apoy, at tinuruan siya na hindi kailanman epektibo ang pisikal na pag-atake laban sa isang ilusyon. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung paano mapapawi ang isang ilusyon, at sinabi niya na hanapin ang tagapaglikha nito at talunin siya. Pagkatapos ay lumingon siya sa kagubatan at nakipag-usap sa nagtatagong tagapaglikha, sinabing lumabas na ito. Sinubukan niyang makipag-usap ng mahinahon sa tagapaglikha, sinasabi na alam niyang hindi naman siya masama, at nanilikha niya ang ilusyon upang pigilan ang mga tao mula sa isang bagay. Nang hindi sumagot ang tagapaglikha, pinayuhan siya ni Locke na kung hindi ito lalabas ngayon, magpapadala ang guild ng iba pang tao upang hanapin sila. Sa sandaling yun, isang portal ang bumukas, at lumabas dito ang tagapaglikha, na ipinakikilala ang kanyang sarili bilang isang masama, na agad namang pinapansin ni Chalice. Ngunit pinarangalan ni Locke ang tagapaglikha sa halip, sinasabi kung gaano kagaling ang kanyang ilusyon, at pagkatapos ay ipinakikilala niya ito sa kanya at kay Chalice. Tinanong ni Chalice kung hindi ba masama ang tagapaglikha, at ipinaalam ni Locke na isang maling akala na masama ang mga masama, kapag sa katotohanan ay mga makapangyarihang nilalang sila na ayaw makipaglaban. Pagkatapos ay ipinakilala ng tagapaglikha ang kanyang sarili bilang si Luke Ira, at siya ay nagdala sa duo patungo sa bagay na kanyang tinatago. Nagtatanong si Locke kay Luke Ira kung bakit niya pinagkakatiwalaan si Locke,
at pinag-uusapan ni Luke Ira kung paano naniniwala siya na mas makapangyarihang mangkukulam si Locke na hindi gumagamit ng dahas. Pagkatapos ay dinala ni Luke Ira sila sa isang sinaunang lugar at sa loob nito, nagulat sina Locke at Chalice nang makita nilang pinagsasamantalahan ni Luke Ira ang isang manok. Ipinaliwanag ng halimaw na ang manok ay isang nilalang na tinatawag na Exalted Gerbega, ang Seraphao, at nang tawagin ito ni Chalice bilang manok, tumanggi si Luke Ira na tanggapin yun at iginiit na tawagin nila itong Seraphao. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya at ibinahagi na matagal nang sinasamba ng tribo ni Luke Ira ang Seraphao, at kaya nitong pigilan ang pagbukas ng dimensional na butas, isang bagay na alam ni Locke na malaking pagbabago sa laro. Gayunpaman, ibinunyag ni Luke Ira na isang gabi, sinalakay ng isang pangkat ng mga vampira ang kanilang tribo, na iniwan si Luke Ira lamang buhay at may responsibilidad na protektahan ang Seraphao. Tinanong ni Locke kung bakit siya nagtatago sa templo, at ipinaliwanag ni Luke Ira na naniniwala ang kanyang tribo na may proteksyon na harang ang Tay Temple, ngunit sinuri ni Locke na wala ito. Matapos niyang malaman ito, ipinakita ni Locke ang espada ng Haring Demonyo at inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang dakilang banal na Locke. Sinabi niya kay Luke Ira na nais niyang protektahan ang Seraphao, at nangakong ililigtas ito sa kanyang buhay dahil alam niyang taglay nito ang kapangyarihang mailigtas ang mundo. Pagkatapos, nagpapasalamat si Locke kina Luke Ira at ng kanyang tribo sa pagprotekta sa Seraphao bilang paglilingkod sa kaligtasan ng mundo. Nang makita ang dakilang banal na nagpapasalamat sa kanya, hindi maiwasang mapaluhan ni Luke Ira, damang-dama ang pagmamalaki na ang Seraphao na kanyang tribo na namatay upang magligtas ay magpapatuloy na iligtas ang mundo. Sa kanilang paglabas mula sa templo, sinalubong sila ng tatlong vampira, na alam ni Locke ay nakatutok kay Luke Ira at sa Seraphao. Ayaw niyang hayaan mangyari yun, kaya ginamit ni Locke ang kanyang mahika at tuluyang winasak ang mga vampira, habang may isang vampira naman ang nanunood. Ang duwag na vampira ay nagtangkang tumakbo at magbago, ngunit nagsimulang kumantag ng malakas ang Seraphao, at ang ingay nito ay naging abo ang nagmamadaling vampira. Nabigla si Chalice sa nakita, at ipinaliwanag ni Luke Ira na sa harap ng kapangyarihan ng Seraphao, walang pinapayagang manatili habang nasa proseso ng pagbabago. Kasunod nun, bumalik sila sa kaharian kung saan nakasalubong nila si Sia na may dalang emergency na balita para kay Locke. Agad niya itong dinala sa isang pribadong lugar, at sinabi nito sa kanya na isang Vampire High Lord ang namumuno sa mga vampira. Nang marinig ito, napagtanto ni Locke na siya ay haharap sa masamang balita, alam na ang isang High Lord ay ang hari na namumuno sa mga Vampire Lord. Pagkatapos, ipinaalam ni Sia na ang kanyang ama ay nananatiling sugatan at nakarete, at dahil dito nawala ng lider ang kanilang tribo. Dahil dyan, nagpasya silang huhuliin at aatakihin ng mga Vampire High Lord, na ikinakabahala ni Sia dahil alam niyang may panganib na tuluyang mapawi ang kanilang tribo. Naiintindihan ngayon ni Locke na kailangan niya ng tulong ni Sia sa paglaban sa mga vampire, ngunit pinigilan siya ni Sia at sinabing may mas mahalagang bagay silang kailangang gawin bago nila simulan ang paghuli sa mga vampire. Nagtataka si Locke kung ano ang ibig sabihin nito, iniisip na walang mas mahalaga kaysa sa pangangaso, ngunit sinasabi ni Sia na inuuna ng kanilang tribo ang paghahanap sa isang mahiwagang manok na kayang isara ang mga dimensional rift, na agad naguugnay ng mga punto, at kumbinsido si Sia na iniisip ni Locke na tanga ang buong tribo niya dahil nakatuon sila sa isang hilaw na Kentucky Fried Chicken. Sa halip na ipaliwanag ito sa kanya, nakarinig si Locke ng tao sa pintuan at binuksan niya ito, at nakita si Chalice na nakikinig. Agad nagmamadaling magpaliwanag si Chalice tungkol sa kanyang ginawa, ngunit humingi siya ng paumanhin ng buong puso, at pinatawad siya ni Sia basta't manahimik siya. Pumasok naman si Luke Ira kasama si Seraphal sa kamay, at doon ipinakilala ni Locke ang sobrang makapangyarihang manok kay Sia, kaya't nagulat siya nang malaman niyang hawak-hawak nila ito. Ngayon, ang tanging layunin na lang nila ay talunin ang mga Vampire High Lords, at matapos nilang makita ang mga lokasyon na pinaghihinala ang pinagtataguan ng mga vampire, natuwa si Chalice, iniisip na malapit nang makipagdigma laban sa mga vampire. Ngunit sinabihan siya ni Locke na hindi siya sasama, at nang tanungin niya kung bakit, nagsinungaling ito sa kanya. Sinabing kailangan nilang manatili sa mansyon ang kanilang pinakamalakas na mandirigma upang protektahan ng manok sakaling umatake ang mga vampire doon, na naniwala si Chalice at pumayag. Sa sandaling yun, narinig nila si Goran na dumarating, at agad siyang nilapitan ni Chalice upang batiin siya.
Ngunit biglang pumasok si Goran sa kwarto at direktang pumunta kay Locke upang pasalamatan siya sa pag-aalaga sa kanyang anak na babae, at sinabi ni Locke na isang kamanghamanghang mandirigma ang kanyang anak na babae, kaya't masaya itong marinig ni Goran. Bumalik si Shalais, at nang makita niya ang kanyang ama, humingi siya ng tawad sa kanya sa paraan ng kanyang pagtrato. Tinanong ni Goran kung dahil ba ito sa pagtutol niya sa pagiging isang adventurer niya, at sinagot niya na mali ito. Ngunit ang totoo ay iniisip niya na may illegitimate na anak si Goran at si Locke ang kanyang nakatatandang kapatid. Tinanong ni Goran ang kanyang anak kung kumilos siya ng maayos kay Locke, at agad siyang tumakbo palayo bago pa man siya sumagot, iniiwasan ang tanong na iyon. Mabilis na humarap si Goran at humingi ng paumanhin kay Locke para sa asal ng kanyang anak, sinabing hindi niya alam kung saan nagmula iyon. Ngunit malinaw na naaalala ni Locke kung paano niloko ni Goran sina Eric at siya noong kanilang mga pakikipagsapalaran. Pagkatapos, inilabas ni Goran ang kanyang mga alalahanin na maaaring makatagpo ang kanyang anak ng isang kakaibang walang kwentang tao na susubukang lapitan siya. Ngunit tiniyak ni Locke na tutulungan niya siyang bantayan ito, kaya't napaluha si Goran sa yakap niya. Sa sandaling yun, bumalik si Shalais at nang makita niya ang kanyang tatay at si Locke na magkaakbay sa pagmamahalan, inisip niya ang masama at binigyan sila ng privacy. Isang oras ang lumipas, at nagawang ayusin ng dalawa ang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay muling nag-usap tungkol sa mga mahalagang bagay, at alam nilang humaharap sila sa mga vampire high lords at kailangang protektahan ng mahiwagang manok, kaya't naging mas komplikado para sa kanila ang lahat. Pagkatapos ay idinagdag ni Sia na kung makuha ng mga high lords ang dugo ng manok, automatikong magpapasimula ang kanilang amuleto ng isang dimensional na pagbubukas, na nagpapaliwanag na sobrang takot ang dugo ng manok, kaya't nakakagulat sa lahat doon. Ito'y lalo pang nagpapatibay sa ideya ni Locke na hindi pwedeng samahan ang manok sa laban, at nagbigay si Goran ng ideya na dapat nilang hingi ng tulong kay Eret. Agad namang naisip ni Locke na maganda yun, dahil maaari nilang itago ang manok sa Royal Palace, at agad namang nagpadala si Goran ng mensahe kay Eret. Makalipas ang ilang oras, naruroon sina Locke, ang manok, at iba pa sa Royal Palace, at sinalubong sila ng mga midis na naghain ng tsaa para sa kanila, kaya't nakaramdam ng kaba si Sia bilang isang karaniwang tao. Pumunta si Locke upang pag-usapan si Eret kay Goran, na nagpapaliwanag na pagkatapos maging hari ni Eret, pinili niya ang kaalaman, at ngayon ay may higit sa 2,000 na mga mag-aaral na nag-aaral sa ilalim niya, na ikinagagalak ni Locke. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumitaw si Eret kasama ang kanyang 2 anak na babae, sina Charlotte at Mary, na sabik makipagkita mismo sa dakilang pantas. Napansin ni Locke ang aklat na dala ni Mary at napagtanto niyang ito ay isang kwentong pambata tungkol sa kanya. Nang tanungin niya ang lahat tungkol dito, sinabi nilang paborito nila ang aklat, pati na rin ang manok, na tinitingala siya bilang isang bayani dahil sa kanyang ginawa. Nakikita ni Mary ang mahiwagang manok, at nilalapitan niya ito upang haplasan na ikinagagalak ng manok. Sumali si Charlotte, medyo natatakot na maipit o mapek, ngunit sa huli ay hinahaplos din niya ang manok. Nang makita na naruroon na si Eret, iniutos ni Goran kay Shelly na makipaglaro sa 2 anak ni Eret sa isang kwarto, at isang katulong ang nagtutulak palabas sa kanila mula sa silid. Pagkatapos mawala ang mga anak ni Eret, nagpapasalamat si Eret kay Goran dahil binigyan niya ng pagkakataon ang kanyang mga anak na makilala si Locke ng tuluyan. Kapag tinanong ni Locke kung bakit, ipinaliwanag ni Eret na ang tanging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pagkakataong maging ama at makauwi ng ligtas ay dahil sa kanya. Sumali si Goran upang sabihin ang parehong bagay, na nagsasabing ang tanging dahilan kung bakit nakita niya si Chelis na lumaki ay ang sakripisyo ni Locke. Sinabi ni Eret kay Locke na hindi lang sila ang nakakaalam nito, ipinapakita niya na lahat sa kontinente na ito ay magpakailanman magpapasalamat sa kanya. At habang masaya si Locke sa narinig, naniniwala pa rin siyang sobra ng isang aklat ng larawan tungkol sa kanyang kwento. Mabilis na nagbiro sina Eret at Goran, sinabing mayroon pa silang mga teatro na nagpapakita ng kabayanihan ni Locke. Pagkatapos ay tinanong ni Locke tungkol kay Levi, at sinabi ni Eret na habang nais niyang makipagkita sa kanya matapos niyang marinig na nakauwi na siya, kailangan pa rin niyang gampanan ang kanyang tungkulin sa katedral. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang kanilang kalagayan, at kung paano nila kailangang protektahan ang dugo ng Sera Paul sa lahat ng paraan, at tiniyak ni Eret na ligtas ang manok at si Locaira sa loob ng mga pader ng maharlikang palasyo. Ngayon ay pinag-uusapan nila ang kanilang plano laban sa mga bampira,
At nang sabihin ni Locke na may plano siya, sabik sina Goren at Eret na marinig ito. Pagkatapos ay sinabi ni Locke na gagamitin nila ang CS Beastkin clan upang makatulong sa kanila, at nagsimula ang plano sa pamamagitan ng pagdudistract kay Locke at siya sa mga Panginoong Bampira, upang mabigyan si CS clan ng pagkakataon na talunin ang mga mataas na Panginoong Bampira. Naniniwala sina Eret at Goren na isang masamang ideya yun, at dapat nilang baguhin ang kanilang plano, kung saan si Locke ang haharap sa mataas na Panginoon ng mga Bampira. Nag-aalala si Goren na magkakaroon ng mga nasasaktan mula sa angka ni Sia, ngunit tiniyak ni Sia na handa silang mamatay kung ibig sabihin ay madadala nila ang mga mataas na Panginoon sa kabilang buhay. Malungkot na ipinagbigay alam ni na Eret at Goren kay Locke na hindi nila maaaring ipahiram sa kanya ang ilan sa kanilang mga tao. Alam nilang may kakayahan ang mga Bampira na hulaan ang isipan ng tao at pasukin ito upang magpapatayan sila, at idinagdag ni Sia na kapag nakagat ang tao ay nagiging mas malakas sila, ngunit kayang matukoy ito ng Beastkins tulad niya. Samantala, nagbabantay si Shirley habang nilalaro ng mahiwagang manok sina Charlotte at Mary. Inaalala niya ang sinabi sa kanya ni Locke tungkol sa pangangailangan ng isang tao na magprotekta sa manok, at napagtanto niyang sinabi lang yun upang maprotektahan siya mula sa panganib. Alam na niya na isa siyang adventurer na may ranggong F at maaaring maging sagabal, kahit tinatawag niya ang sarili bilang alagad ni Locke. Sa sandaling yun, napansin ng mga babae ang isang bagay na nagliliwanag sa likod ni Shirley, at mula rito ay lumabas ang tatlong mababang antas na mga Bampira. Nang subukan nilang tumakbo palayo, hindi nila mabuksan ang pinto, hindi alam na nasa likod nito ang manika bilang isang lihim na ahente. Muling sinusuri ni Shirley ang kanyang sitwasyon, nagtatanong kung kaya ba niyang harapin ang tatlong Bampira ng sabay-sabay. Nang pumunta siya para kunin ang kanyang espada, napagtanto niyang wala na ito, kaya wala siyang panlaban. Mabilis siyang nag-imbento ng paraan at kinuha ang isang kandila upang gawing sandata, determinado na hindi papayag ang makuha ng mga Bampira ang mga babae at ang manok. Pagkatapos ay umatake ang Bampira, at nilabanan ni Shirley sila, kahit na sumugod ng walang pag-iisip nang subukan nilang hulaan siya. Ngunit naging masyadong malakas sila para sa kanya, dahil nabasag nila ang kandila sa kalahati, kaya napilitan siyang itapon ito sa kanila. Agad niyang pinoprotektahan ang mga babae mula sa mga Bampira, ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay na sumabog sa kanila. Lumabas si Locke, na pinupuri ang kanyang apprentice para sa pagtityaga, at sinabing siya na ang hahawak sa laban. Ilang saglit lang ang nakalipas, kausap ni Locke ang iba tungkol sa kanilang mga plano kung paano haharapin ang mga Bampira at ang mga mataas na Panginoon nang biglang magpaalam ang kanyang pandama na may mali. Tumalon siya mula sa bintana upang imbestigahan, pumasok siya ng kasabay upang mailigtas si Shirley at ang mga batang prinsesa. Tatlong alalay na Bampira ang nagtangkang gumamit ng mga mahikal na panlilinlang upang hulihin siya, ngunit sinabihan ni Locke na hindi ito gagana sa kanya. Binalika niya ito gamit ang sarili niyang mahika, nililikha niya ang isang sphere na pinagsasara niya at pinapaliit upang talunin sila. Ang tanawin ay nagpasindak kay Shirley, na pagtanto kung gaano kapangyarihan si Saint Locke. Pumunta si Eric sa pintuan upang alalayan ang kanyang mga anak matapos ang kaguluhan, at ipinaliwanag ng mga babae na si Shirley ang nagligtas sa kanila. Sinubukan ni Shirley na magpakumbaba sa pagsasabing wala siyang ginawa, ngunit iginiit ni Locke na siya ang naging dahilan ng kanilang tagumpay. Biglang muling bumukas ang portal ng mga Bampira, ipinapakita kung paano nakapasok ang mga Bampira. Bago pa makapasok ng husto ang iba pang mga Bampira, ginamit ni Locke ang spell ni Luke Ira upang lumikha ng ilusyon, inililihim ang iba at pinapalitan siya bilang isang mataas na ranggong Bampira. Nakilala siya ng mga papasok na Bampira bilang Ginoo 8 at nagsimulang yumuko sa kanilang tuhod. Ipinaliwanag na utos ni Ginoo 6 na imbestigahan nila ang tatlong nawawalang Bampira. Nang marinig ito, napagtanto ni Locke na mas mababa ang bilang ng mga Lower Lord, mas mataas ang kanilang ranggo, ibig sabihin ay mas mataas ang katayuan ng kanyang kasuutan kaysa sa kanilang boss. Tinanong ni Locke kung bakit nila tina-target ang palasyo ng hari, at ipinahayag nila na layunin nilang kidnapin at makuha ang Diyos ng manok. Nagkumpirma rin sila na si Lord Sixth ay nagpadala ng mga lihim na especially iya mula sa tao papasok sa palasyo. Nagpasalamat si Locke sa impormasyon, at agad niyang pinatay sila. Sa bagong impormasyong ito, napagpasyahan nilang ang katulong na nagdala kay Shirley sa kwarto, si Roanna, ay isang traidor na nagtatrabaho para sa mga Bampira,
na nagdala ng isang tapos ng spell sa loob ng royal na palasyo. Iminumungkahi ni Locke na agad na arestuhin si Roanna ni Eric, ngunit ang hindi mapakali na si Shilis ay tumakbo papunta sa kanya, kaya't iniutos ni Locke kay Sia na sumuporta sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya si Eric na dalhin ang mga prinsesa sa isang ligtas na lugar at sinabi kay Goran na tulungan siyang protektahan ng Diyos ng manok mula sa panganib. Nang tanungin ni Goran kung ano ang balak gawin ni Locke, sinasabi ni Locke na nais niyang alagaan si Lord Sixth at biglang tumalon papasok sa magic portal, dahilan upang mapasok siya sa palasyo ni Lord Sixth. Pumunta si Locke upang harapin si Lord Sixth at ang kanyang mga tauhan. Natalo niya ang ilang mga vampira, ngunit bago pa siya makalapit sa natitirang mga kalaban, pinaputukan ni Lord Sixth si Locke, na walang pakundangang tinamaan ang sarili nitong mga tauhan. Pinagsabihan ni Locke ang Vampire Lord dahil sa kawalan niya ng pakialam sa kanyang sariling mga tao at sumugod gamit ang kanyang espada, na sinagot naman ng Vampire Lord gamit ang sarili nitong taybak. Ngunit mas magaling si Locke sa paggamit ng espada, kaya naputol niya ng hatiin si Vampire Lord. Hiniling ni Locke na malaman kung paano nakapasok ang kanyang maliit na mga alipin sa palasyo, ngunit tumawa si Lord Sixth at tumangging magsalita. Nang marinig yun, pinagsasaksak ni Locke ang mukha nito upang tapusin siya. Bago mamatay, ipinangako ng Panginoong Vampira na darating ang kanilang hari para sa kanya, sinabing magpakasaya si Locke sa kanyang napakaikling buhay. Sa pagkamatay ng Panginoong Vampira, bumaba siya ng isang sampang medalya. Nang saksakin ni Locke ito upang maabsorb ang kanyang kapangyarihan, narinig niya ang nakakatakot na mga sigaw ng lahat ng mga biktima na nagdusa sa ilalim ng Panginoon ng mga vampira, humihingi ng tulong at awa. Nararamdaman ni Locke kung saan nakulong ang mga biktima, ngunit nang makita niya ang kanilang mga labi, humihingi siya ng paumanhin sa hindi nila agad na iligtas. Labis na nababahala, tinapos niya ang lahat ng natitirang lugar kung saan pinatay ang mga nayon, napagtanto niyang huli na siya upang mailigtas sila rin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Locke sa palasyo kung saan naghihintay si Eric, Goran, at ang mga sundalo. Ipinaalam niya sa kanila na nagawa niyang lipulin ang lahat ng mga vampira sa kanilang taguan, ngunit nasira ang kalapit na baryo. Sinasisi niya ang sarili, nangangakong magpapadala ng mga tao sa baryo upang bigyan sila ng marangal na paglilibing. Kalaunan, nagawang dakpin si Rowena, at masayang ibinalita ni Sia na si Rowena ay nadala lamang sa isang salamangka ng vampira imbes na tuluyang mapalitan, kaya't may pag-asa silang magagamot siya. Nakahinga ng maluwag si Chalice nang marinig yun, alam niyang magiging masaya sina Charlotte at Mary dahil maayos ang kanilang yaya. Iginawad ni Eric na hindi ligtas ang palasyo para sa Diyos ng manok dahil sa posibleng mga vampirang especially iya sa loob. Iginiit ni Locke na kaya niyang talunin mag-isa ang mga mataas na Panginoon, ngunit pareho nilang sinabihan si Locke na hindi siya mag-isa. Ipinaliwanag nila na ang pinakamainam nilang paraan upang manalo sa laban ay kung babalik silang tatlo at bubuo ng isang koponan tulad noong mga nakaraang araw. Paalala ni Locke ang kanilang mahahalagang posisyon bilang mga lider, ngunit naniniwala si Eric na kayang palitan siya ng kanyang kapatid, at napansin ni Goran na may ibang pwedeng pumuno sa kanyang pwesto. Pinagpasyahan ng tatlo na talunin ang mga mataas na Panginoon ng magkasama, habang nakamasid si Sia ng may paghanga habang muling nagkakasama ang legendary na tatlo. Bago sila umalis, humingi si Chalice na sumama sa kanila, ngunit diretso niyang sinabi ni Goran na baka lamang siyang hadlang. Gayunpaman, naniniwala si Locke na maaari siyang maging kapaki-pakinabang, at iminumungkahi niya kay Goran na bigyan siya ng isa sa kanyang mga espada. Sinasabi na pareho silang may estilo ng pakikipaglaban at maaaring protektahan ni Chalice ang mga prinsesa habang wala sila. Sinusuportahan ni Eric ang ideya, pinaalalahanan si Goran na maaaring naroon pa rin sa palasyo ang mga vampire spy, kaya nagtapos ang kanilang usapan sa pagbabantay ni Chalice sa palasyo ng buong tapang. Di nagtagal, lumabas ang mga mabababang antas na mga vampira na nagnanais agawin ang Diyos ng manok mula kay Luke Ira. Ipinakita ni Chalice ang kanyang kakayahan, na naaalala kung paano sinabi sa kanya ni Locke na umatake bago magamit ng mga vampira ang kanilang mga mahika ng pang-akit. Nagpalingga-lingga ang mga vampira sa kay Luke Ira at sa Diyos ng manok, ngunit sinunog niya sila hanggang maging usok, ipinapakita na hindi talaga kasama niya ang Diyos ng manok. Samantala, narating ni Locke, ang Diyos ng manok, at nang natitirang koponan ang base ng mataas na Panginoon, habang si Eric ay galit nang matuklasan niyang itinayo nila ito ng napakalapit sa kanyang royal na palasyo.
Sa sandaling yun, isang bagong makalupang hayop na tao ang biglang lumitaw upang batiin sila, at ipinakita ni Sia na isa siya sa mga pinuno ng mga tribo ng Beastkin. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang mga taktika at nagpa siya na ipadala ang mga Beastkin upang magpabilang saway sa mga vampira habang sila ay magpapatuloy at huhuliin ang mataas na Panginoon. Isinasaalang-alang na magiging mas mahina ang mga vampira habang papalapit ang paglubog ng araw. Sinabi ng pinuno ng Beastkin kay Sia na ito na ang pagkakataon niya upang parangalan ang kanyang ama, at tiniyak niya rito na hindi siya pababayaan ng kanyang lahi. Bago sila magpatuloy, ibinigay ni Locke kay Sia ang espada na ginamit ng panglawa sa mga Panginoon ng vampira. Sinasabi nitong mas lalo siyang magiging malakas, at nang tanggapin niya ito bilang regalo, ipinahayag ni Sia ang kanyang pasasalamat. Kapag lumubog na ang araw, nilalapitan nila ang base na nakatago sa ilalim ng mga spell ng ilusyon, kaya ginagamit ni Locke ang kanyang mahika upang ipakita ang pasukan. Sa loob, nagsimula silang magwasak ng kaguluhan habang sinusunog ni Goren ang mga vampira gamit ang kanyang espada na apoy, at si Sia ay nanunood ng may paghanga habang nasasaksihan niya ang alamat na tagapagbantay sa aksyon. Pagkatapos, malapit na nilang maabot kung saan nagtatago ang mataas na Panginoon, ngunit nang sila ay umatras, nakita nila ang 30 Panginoong vampira na nakaharang sa kanilang labasan. Lumakad si Locke paakyat, handang makipaglaban sa kanila, ngunit sina Eric at Goren ay pumagitna sa harap niya. Inutusan siyang iwanan sila at talunin ang mataas na Panginoon. Sinusubukan ni Locke na tumangging iwan sila, ngunit sinasabi ng dalawa kung gaano nila kamahal na maibalik ang kabutihang ginawa niya para sa kanila 10 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay may pagkakataon sila. Kasabay nito, pumasok si Locke at Sia sa loob, kung saan humarap sila sa mataas na Panginoon, na ang aura ay nararamdaman ni Sia sa unang tingin. Napapansin nila ang isang kulungan sa likod ng mataas na Panginoon, at hindi nila makita kung ano ang nasa loob nito, ngunit inatake siya ng mataas na Panginoon at pinupuri ang kanyang reflexes dahil nagawang mapigilan siya. Sinubukan ng mataas na Panginoon gamitin ang alindog, ngunit sinabihan ni Locke na hindi ito epektibo sa kanya. Pagkatapos ay umatake si Locke, at sinubukan ng mataas na Panginoon harangan ito, ngunit nabasag ang kanyang spell para sa depensa, kaya natapos siyang maputol. Sinubukan ni Sia na samantalahin ito, ngunit sinabihan siya ng mataas na Panginoon na masyado siyang mabagal. Gayunpaman, sumugod din si Locke at pinutol ang kanyang kaliwang kamay habang siya ay nabaling ang pansin. Dito, naniniwala si Sia na kaya nilang talunin ang mataas na Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, ngunit sa kanilang pagkabigla, madali nitong napalalaki muli ang kanyang hiwa na kamay, at sinabing hindi gagana ang kanyang espada laban sa kanya, dahilan upang mapagtanto ni Locke na magiging mahirap ang laban. Sa labas, nagluluto sina Goren at Eric ng mga vampireng mababa ang antas, ngunit biglang lumitaw ang isang makapal at maganda ang vampira at ginamit niya ang Shadow Clone Jutsu upang labanan si Eric. Lubos siyang naniniwala na hindi sapat ang dalawa, ngunit isang pangatlong tao ang biglang lumitaw at kumagit sa kanyang batok, na ikinaligaya niya upang makakuha ng gwapong lalaking katulad ni Eric bilang kanyang alipin na vampira. Gayunpaman, pinutol niya ang mga clone nito, sinasabi na ang tanging masama na kanyang sasaluhin ay ang kanyang asawa, at ipinakita na ang dugo ng isang bayani ay mataas ang resistensya sa kagat ng vampira, bago niya tuluyang tapusin ang vampirang ito. Sa loob ng laban, napansin ni Locke na bumabagal ng bahagya ang High Lord simula nang kailangan nitong palakihin ang kamay nito. Kaya nagtulungan sila ni Sia upang atakihin ang High Lord, nagawang mailagay si Locke sa posisyon para gamitin ang Drain Touch sa vampira. Mabilis na sinundan ni Locke ito sa pamamagitan ng paghati sa vampira nang hatiin ito sa dalawa, at nang subukan itong makatakas, ginamit ng Seraphile ang kanyang kapangyarihan upang pigilan siyang makalayo. Gayunpaman, inilalantad nito kung saan nagtatago ang Seraphile, kaya tinanggal ng vampira ang kanyang medalya sa kanyang mga ngipin at hinati ito sa dalawa, na nagdulot ng reaksyon. Biglang nakaramdam ang lahat ng matinding pressure, na para bang hinihila sila pababa sa lupa, pinipigilan silang makagalaw. Ibinunyag ng vampira na kakabukas lang niya ng banal na biyaya mula sa madilim na mga Diyos, na dahilan upang hindi makagalaw ang lahat maliban sa vampira, lalo na't mas malakas sila. Naghahanda ng kunin ng vampira ang dugo ng Diyos ng manok, ngunit mabilis si Locke at umatras, gamit ang kanyang spell na mannequin upang pilitin ang kanyang katawan na kumilos. Alam ni Locke na kailangan niyang sirain ang pinagmumulan ng matinding pressure na kanilang kinakaharap, at sa sandaling yun,
Nakabangon si Sia at nakatakda ng umatake sa vampira, inagaw ang kanyang pansin at binigyan si Locke ng pagkakataong kumilos. Ngunit, nagawang mahuli ng vampira ang kanyang espada, sinabing walang laban si Locke laban sa pinalakas na kapangyarihan ng vampira at dapat na lamang niyang ibigay ang Seraphile. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Locke sa kanya na tingnan ang sarili nitong kamay, at sa pagkabigla ng vampira, dumadaloy ang dugo mula rito, habang isang banal na barrier ang pumipigil sa banal na pagpapala mula mismo sa simbahan, na nagsasagawa ng isang sermon upang ipadala ang mga banal nitong kapangyarihan. Dahil dito, nagsawa na si Locke sa vampira, pinutol siya ng hatiin at pinugutan niya ito ng ulo. Kapag muling nagtangkang tumakas ang vampira, ginamit ng Seraphile ang kanyang kapangyarihan upang tuluyang mapahinto ito. Nang mawala na ang banta, nagpasalamat sina Locke at Sia sa isa't isa para sa kanilang pagtutulungan. Pagkatapos ay pumunta sila sa kulungan na nakita nila kanina at natuklasan nilang may isang lobo sa loob. Nakikilala ni Sia ang batang ito bilang isang sagradong hayop, na alam niyang may parehong mga ninuno tulad niya, kaya't malaki ang respeto ng dalawang uri sa isa't isa. Nang marinig yun ni Locke, tinanong niya kung may espesyal na kapangyarihan ng lobo tulad ng Seraphile, at tiniyak ni Sia na wala ito, sobrang talino ng lobo at naiintindihan pa nito ang kanilang wika, kaya siguro pinanatili ito ng mga vampira sa isang kulungan at posibleng nagsasagawa sila ng mga eksperimento dito. Nang makiramay sa mahirap na aso, nagpasya si Locke na palayain ito mula sa kulungan, ngunit nagulat siya nang makita na tulog ang lobo at ayaw magising. Pinapaalalahanan siya ni Sia na gumamit siya ng spell pangtulog sa buong kuweba bago pumasok, kaya ginamit ni Locke ang isang dispel upang mapawi ang kanyang dating spell pangtulog. Sa sandaling magising ang lobo, nakita nito si Locke at agad itong umatake, nais siyang putulin ang ulo. Mabilis na kumilos si Sia at sinabing ligtas na ngayon ang lobo at si Locke ang taong nagsalba at nakalaya dito mula sa pagkakakulong. Mabilis na umatras ang lobo, na para bang humihingi ng paumanhin, at ganap na naiintindihan ni Locke na natakot ang lobo kaya niya ito sinabihan na malaya na ito. Sa loob ng ilang segundo, tumakbo ang lobo ng masaya. Labis ang tuwa dahil nakuha nito muli ang kalayaan. Pagkatapos ay lumabas sila sa silid upang hanapin si Eric at Goren na nanalo laban sa ibang mga vampira, at sinabi ni Locke kay Eric na pasalamatan si Leafy sa tulong nito sa pagpigil sa banal na biyaya ng madilim na Diyos. Ngunit iginiit ni Eric na sabihin niya mismo kay Leafy, alam niyang magiging masaya siya. Tinanong ni Locke kung inutusan siya ni Eric para gawin ito, ngunit simpleng sinabi niya na ginawa niya ito mag-isa, dahil asawa niya si Leafy. Sa ganito, sila ay lumabas mula sa mga guho at natagpuan ang iba pang beastkins, na dumaan sa isang matinding laban sa mga mababang antas na vampira. Nag-uunahan silang magpasalamat sa kanilang nakita kay Locke at sa iba pa, at sinasabi ni Eric kay Locke na sila ay nagkakatuwaan para sa kanya, ngunit naniniwala si Goren na dapat gawin ng hari ang responsibilidad na ito. Kasunod ng payo na yon, tumayo si Eric bilang hari at bumati pabalik sa kanila. Dahilan upang lahat ay sumigaw ng malakas para sa kanilang tagumpay, habang si Locke ay patuloy pa ring nasasanay makipaglaban kasama ang iba matapos ang 10 taon niyang pakikipaglaban mag-isa. Pagkatapos nito, umuwi si Locke at ang iba pa pabalik sa kaharian, kasabay ng pagsunod ng isang lobo at pag-iwas-iwas sa likod nila, ayaw mapansin o mahuli. Sinasabi ni Goren kay Locke na sinusundan sila ng lobo, kaya hinarap ni Locke ang lobo. Sinasabi nitong libre na ito ngayon upang gawin ang anumang nais nito. Ipinapalam ni Sia kay Locke na mukhang pinili ng lobo na sundan siya, at hinihikayat ng iba si Locke na tanggapin ito, isinasaalang-alang na tulad niya, wala ring pamilya ang lobo. Matapos marinig ang kanilang payo, nilapitan ni Locke ang lobo, hinaplos ito, at tinanggap bilang bahagi ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay nakarating sila pabalik sa bayan, kung saan sinalubong sila ng mga anak ni Eric, at sinabi nila sa kanila na ganap na nagampanan ni Chalice at Lockire ang kanilang tungkulin upang protektahan sila. Napansin nila ang lahat ng mga hiyas ng vampira sa ilalim ng mga paa ni Chalice, at na-impress sila nang malaman na natalo nila ang humigit kumulang 20 vampira. Ngunit, lalong nabigla si Locke nang madiskubre na nakipaglaban din sila sa mga pangunahing vampira, dahil may ilang hiyas mula sa kanilang pagkatalo, at pinuri niya ito, sinasabi na patunay ito na siya ay tunay na anak ni Goren. Samantala, hindi mapigilan ni Goren ang kanyang mukha habang pinupuri niya ang sariling anak, tahimik siyang nahihiya ngunit labis ding ipinagmamalaki ang kanyang anak. Nakikita kung gaano karaming mga vampira ang nakalusot sa kaharian,
Iginiit ni Eric na kailangan nilang palakasin pa ang kanilang depensa, ngunit nagbigay yun kay Locke ng isang ideya. Iminumungkahi niya na magdagdag ng mga Beastkin tulad ni Sia sa hukbong gwardya, isinasaalang-alang na ang mga Beastkin ay hindi maaaring ma-hypnotize o maapektuhan ng mga vampira. Buong paniniwala si Eric na ito ay isang mahusay na ideya, kahit na ipinipilit niyang siya mismo ang magre-recruit kay Sia, at labis namang ipinagmamalaki ni Sia na malaman na ang kanyang mga kapwa Beastkin ay magkakaroon ng ganitong karangalan. Pagkatapos, binanggit ni Eric ang mga gantimpala at sinabing dapat makakuha rin si Locke nito, kaya tinanong niya si Locke kung ano talaga ang nais niya. Matapos mag-isip ng sandali, humingi siya ng isang bahay na matitirhan, isinasaalang-alang na mayroon siyang pamilya ngayon kasama ang lobo, manok, at si Lucaira sa kanyang tabi. Sa isang bahagi ng lungsod, isang batang babae na may mahabang pulang buhok ang nagsusumikap na mabuhay, nakatira sa kalye at naghahanap buhay para makaraos. Hindi siya napansin ng mga nakakatakot na lalaki na nanghahabol sa kanya, ngunit nakatakas siya papasok sa basement ng isang tao. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita kay Locke ang kanyang bagong bahay, na sa tingin niya ay masyadong malaki kahit siya ay isang prinsipe rin. Sila at ang iba pa ay nag-iikot-ikot sa bahay, at agad nilang pinaghatian ang mga gawain upang linisin ito. Si Lucaira at ang manok ay pumunta upang pumili ng isang silid, na inaprubahan ni Locke, ngunit sa kanyang pagkabigla, si Chalice rin ang pumili ng isang silid, iginiit na nais niyang tumira doon, na tinanggihan ni Locke dahil mayroon naman siyang sarili niyang bahay. Pagkatapos ay kinausap ni Locke si Goran, na nagsabi sa kanya na may watchtower ang bahay, at matapos makita yon, napagpasyahan ni Locke na gawin kanya ito at ang silid ni Garb, ang lobo. Sa gabing yun, ginaisang si Locke ni Lucaira, na nagsabi sa kanya na nakaririnig siya ng nakakatakot at nakakakilabot na ingay mula sa basement. Bilang pinuno ng sambahayan, nilakad niya ito upang tingnan kasama si Lucaira at ang manok sa kanyang tabi. Dinadala sila nito sa isang pinto, at kapag nakikinig silang mabuti, naririnig nila ang isang nakakatakot na tinig na paulit-ulit na nagsasabi na nasasaktan siya, na ikinatatakot nila. Nagtataka si Lucaira kung ang tunog ay mula sa mga patay na nabubuhay pa, at pinapayuhan siya ni Locke na mag-ingat habang binubuksan niya ang pinto. Harap sa ganap na dilim, ginamit ni Lucaira ang kanyang mahikang liwanag upang matulungan silang makakita, at ang unang nakita niya ay isang nakakatakot na tanawin kaya't sumigaw siya sa takot. Ngunit hiniling ni Locke kay Lucaira na gamitin muli ang kanyang mahikang liwanag, at nang ginawa ni Lucaira ito, tuluyan nilang nakita ng malinaw na ito ay simpleng batang babae na may pulang buhok, nakalutang ng baligtad habang nakatali ang mga paa sa tali, nananawagan upang makaalis. Pumunta si Locke upang tulungan siya, at nang makita ni Lucaira ang kanyang mga damit, inakala niyang isang magnanakaw siya at iginiit na dalhin siya sa mga awtoridad, ngunit matatag na sinabi ni Locke na dapat muna nilang pakinggan siya. Pagkatapos mapakalma, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Milka, at ipinaliwanag niya na akala niya ay inabando na ang lugar at kailangan lang niya ng matutuluyan. Tinanong ni Locke kung wala siyang matutuluyan, at aminin ni Milka na matagal na siyang ulila at inaalagaan ng kanyang lolo, ngunit kamakailan lang ding pumanaw ang matanda at nagkaroon ito ng mga utang na nagdala sa kanya sa kawalan ng tirahan. Tinanong ni Locke kung tumakas si Milka dahil iniisip niyang gagawin siyang alipin ng mga nangungutang upang bayaran ang utang, ngunit ipinaalam ni Lucaira sa kanya na noong isang dekada pa ay pinagbawal na ang pagkaalipin ng kanilang hari, at nang marinig yun ay natuwa si Locke dahil alam niyang mahusay si Eric bilang isang hari. Pagkatapos, tinanong ni Locke kung paano nakapasok si Milka sa basement, at ibinunyag niya na nakapasok siya sa pamamagitan ng mga kanal na konektado sa mansyon. Nang makita ito, napagtanto ni Locke ang kanyang pagkakamali na hindi niya nasiyasat ang mga nakatagong lugar at mga patibong noong pumasok siya, na inakusa niya sa kanyang mahina niyang kakayahan sa pag-iimbestiga. Dahil sa curiosity, nagpasya si Locke na silipin ito, at parehong sina Lucaira at Milka ay nanindigan na sasama. Sa ibaba, nagtatanungan sila kung saan patutungo ang daanan at bakit ito ginawa, lalo pat ang mansyon na kanilang tinitirhan ay hindi pagmamay-ari ng kahit anong royalidad. Ipinapakita ni Milka sa kanila ang butas na dinaanan niya upang makapasok sa mansyon, at nang silipin nila ang butas sa pader, pinaghihinalaang bumagsak ito mag-isa, kaya nagpasya silang ipagpatuloy ang pagdaan sa daanan at isara na lang ang butas mamaya. Bago sila magpatuloy, mahinahon na humiling si Milka kay Locke na hayaan siyang matulog muna sa ilalim ng kanal,
Sinasabing makakatulong ito upang mapalayo siya sa mga panganib at nakakatakot na mga mangongotong na maaaring pumunta sa kanya. Ngunit iginiit ni Locke na dapat nilang alamin kung saan patungo ang daanan bago pa man yun. Sabi ni Milka na siya ang dapat mauuna sakaling may mga patibong naghihintay sa kanila, upang mabigyan si Locke at Lockyer ng pagkakataon na tumakbo sakaling mahuli siya. Ngunit mahabang haplos ni Locke sa kanyang ulo at sinabing hindi niya hahayaang si Milka ang magdala ng ganitong responsibilidad. Tiniyak niya rito na isa siyang mabuting kaibigan. Hindi sila nahuhuli ng mga simpleng bitag, kaya't natuwa siya. Habang nagpapatuloy sila sa paglakad, nakarating sila sa dulo at humarap sa isang pinto, at parehong naramdaman ni Locke at Lockyer ang makapangyarihang mahika na nagmumula dito. Nais malaman kung ano ang itinatago ng pinto. Ginamit ni Locke ang kanyang mahikang panghuli upang ipakita ang mga spell na nagpoprotekta rito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahikang pagsusuri upang basagin ang spell, at ginamit niya ang dispel upang tuluyang mabuksan ang pinto. Nang pumasok sila, sinalubong sila ng isang marangyang silid na pagmamay-ari ng isang hari o reyna, ngunit nang marinig nila na may papalapit na tao sa pintuan, agad silang nagtago upang alamin kung sino ito. Sa kanilang pagkabigla, lumabas na si Eric, at ang daanan ay patungo sa kanyang maharlikang palasyo. Dahil dito, sinabihan ni Locke ang iba na lumabas na, at habang nakikilala ni Eric si Lockyer, nalilito siya nang makita ang isang bagong mukha kay Milka, ngunit magiliw niya rin itong binati. Matapos ipaliwanag ni Locke kay Eric ang buong pangyayari, ibinunyag ni Eric ang buong katotohanan tungkol sa kung paano nabuo ang daanan, dahil ang kanyang lolo, ang matandang hari, ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa isang baroness na balo, at siya mismo ang gumawa ng daanan at bahay para sa kanya upang makapunta siya sa bahay nito, mapasaya ito, at makabalik ng hindi nahuhuli ng reyna. Tinanong ni Locke kung bakit walang tao sa bahay noong una pa man, at ipinaliwanag ni Eric na ito ay dahil iisa lang ang tagapagmana ng baroness, at ito ay inampon ng tiyuhin niya. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang daanan, at inamin ni Eric na hindi siya alintana na may lihim na daanan patungo sa bahay ni Locke, dahil nararamdaman niyang ligtas siya kapag ganito. Ngunit itinuturo niya na ang problema ay ang kanal, kaya sinabi ni Locke na gagamitin niya ang kanyang mahika upang isara ito. Matapos niyang gawin yon, papunta na sana sila pauwi, ngunit biglang nahiga si Milka at natulog sa sahig. Naiintindihan ni Locke na dahil hating gabi na at pagod siya, kaya binuhat niya ito. Pagkatapos ay magalang na hiningi ni Lucina kay Locke na payagan si Milka na tumira sa kanilang mansyon. Binanggit na ang prutas na kinakain ni Milka ay hindi nakakain at wala siyang kahit ano. Ngunit tiniyak ni Locke na iyon ang kanyang layunin mula pa noong una, kaya't natuwa si Lucina nang marinig ito. Kinabukasan ng umaga, nagising si Milka sa isang silid, at nang lumabas siya ay nalilito dahil nasa isang mansyon siya. Habang nag-iisip kung nasaan siya, naririnig niya ang rumbling ng kanyang tiyan, ngunit sumunod dito ang isang ungol mula sa likuran niya. Nang tumingin siya pabalik, sinalubong siya ni Garb na agad siyang tinutulak papalapit sa kanya, dahilan upang mapa-address siya at mapasigaw. Nagising si Locke, at nang makita niya ang mga ito, pinupuri niya ang kanyang alagang lobo sa pagbabantay sa bahay, ngunit hinihiling niya na tratuhin si Milka bilang isang panauhin. Lumabas ang lahat dahil sa ingay, at ginamit ni Locke ang pagkakataon na ipakilala si Milka, na sobrang tuwa nang marinig iyon. Nagpakilala ang lahat kay Milka, at inatasan ni Locke si Milka na maglinis ng mansion, na ikinatuwa naman ni Lockyer na gabayan siya dahil dumarami na ang pamilya. Pagkatapos ay nag-almusal sila kung saan masaya si Milka kumain ng lahat ng nasa harap niya, tinikman ng lahat ng masasarap na pagkain, at namanghasigoran nang makita na may nadagdag pang kasama sa mansion ni Locke. Pagkatapos ay pinag-uusapan nila ang daanan, at ipinaalam ni Locke na balak niyang gamitin ito bilang daan ng pagtakas para sa kanyang mansyon at sa hari kung sakaling may mangyari. Samantala, masaya si Milka na kumakain ng lahat habang masaya namang nag-aalok si Chalice ng higit pang pagkain, at nang tawagin ni Milka si Chalice bilang kanyang ate, pumayag si Chalice at labis na natuwa na magkaroon ng isang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang, at habang inaatasan nila si Lockyer na tapusin ang paglilinis at pag-aayos sa mansyon, pumunta sina Locke at ang iba pa upang bumili ng mga supplies. Nang makarating sila sa isang tindahan, sinabi ni Locke kina Milka at Garb na manatili muna sila sa labas habang siya at si Chalice ay bibili ng mga supplies. Ngunit habang wala sila, naiisip ni Milka na magandang ideya ang bumili agad ng mga panlinis kaya pumunta siya mag-isa sa isang tindahan ngunit doon ay hinarap siya ng isang tao.
Nang matapos nina Locke at Chalice sa kanilang pamimili, napansin nilang nawawala si Milka at agad nilang nalaman na may mga nakakatakot na lalaking kinuha siya, kaya agad nilaipat ni Locke si Garb upang hanapin siya. Sa isang bahagi ng lungsod, hinihingi ng mga goons ang mas malaking halaga mula kay Milka upang bayaran ang utang ng kanyang lolo, ngunit sinasabi ni Milka sa kanila na sinabi sa kanya ni Locke na hindi niya kailangang magbayad ng utang kanino man. Nang halos maging agresibo na ang mga goons, dumating si Locke at sinabing hindi niya kailangang magbayad para sa utang kanino man. Isang goon ang nagsabi kung paano lang nila gagawing alipin si Milka, pero sinalakay ni Locke ang lalaking iyon at mabilis niyang napabagsak ang dalawa pang kalaban, pinalaya si Milka mula sa kanilang kamay at dinala siya kay Chalice. Gamit ang isa sa kanyang mga kasanayan, ginagawang isang boss ng mga goon si Locke at ini-interrogate ang goon upang sabihin sa kanya ang kanilang mga motibo. Nagkumpisal ang goon na nagtatrabaho siya para sa isang lalaking nagngangalang Ken Vito, na namumuno sa isang grupo ng mga mangmanglako, at plano nitong gawing alipin si Milka. Matapos siyang paluin ni Locke at mawalan ng malay, dinala niya ang mga goon sa awtoridad. Nang tanungin ni Locke tungkol kay Ken Vito, ipinaliwanag ng awtoridad na si Ken Vito ay isang mangmanglako na may koneksyon sa mga maharlika, kaya imposibleng maaresto siya. Samantala, nakarinig si Ken Vito ng balita tungkol sa kabiguan ng mga goons na mahuli si Milka, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilipat ang ibang alipin sa isang ligtas na lugar, at umarkila siya ng ilang dating mga adventurer bilang kanyang mga tauhan upang masiguro ang seguridad nito. Noong gabing yun, habang inililipat ang mga alipin, dumating si Locke upang harapin si Ken Vito, ipinakikilala ang sarili bilang isang adventurer na nasa antas FP na ponte ni Ken Vito ang kanyang mga goons kay Locke. Ngunit madali niyang natalo silang lahat nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay tumayo ang mga tauhan ni Ken Vito nang may kumpiyansa at ipinahayag na sila ay mga adventurer na nasa antas B. Ngunit bago pa man makipaglaban si Locke sa kanila, sina Chalice at Sia ay pumagitna at nagsabing sila na ang bahala dito. Salamat sa panunood hanggang dulo. Huwag kalimutang abangan ang mga susunod na episode, at siguraduhing iwan ang iyong paboritong karakter sa seksyon ng komento kung excited ka na para sa susunod na episode.